So ayun, kumusta mga ka-Nights? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Nights. So ngayong araw, another update na naman tayo, ano? Patungkol ito kay Mayor Alice Go. Siyempre, walang iba, the most viral mayor in the Philippines. Yeah, especially Bamban Tarlac, di ba? So, from PH Showbiz Update, so meron itong pamagat na Mayor Alice Guo latest update. Huli na. Ako, huli na daw guys. So, almost 200,000 views. So, yan yung panonorin natin from PH Showbiz Update. So, supportahan nyo yan. Also, kung tip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kay manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo latest update. Huli na. So, ano to I think about din ito sa mga other Chinese individuals na nahuli nga din dito, ano na ang tatapang ang lalakas ng loob na magtapang-tapangan dito sa bansa mismo natin. Sarap pag dibitayin eh. So, yun again, like, comment, share, subscribe. Start. Ito yun, What's your purpose to doing that? Because What's we your are purpose? immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us. Matapos ganun dapat yung mga gobyerno natin, 'di ba? Ganun dapat. Grabe. Sisigaw-sigawan nila yung ano natin, Bureau of Immigration natin dito. Ang kakapal na mukha nila. Nanggigil tuloy si ma'am or si madam, 'di ba? So goods yun. Kasi alam din ng BIA na sila yung pinagbuntunan ng galit ng mga kapwa Pilipino. Kasi yun nga, paano nga nakapasok yung mga yan dito, ano? Tapos yun, malaman-laman natin. So, may sigaw-sigaw tatapang ng mga Chekong to, Tuloy. tanggap ng sumbong mula sa mga homeowners ng multinational village sa Parañaque hinggil sa pagsakop na raw ng mga Chinese national na may kaduda-dudang mga status sa kanilang subdivision, agad na nakipag-ugnayan ng Bureau of Immigration. At Ayan. ito ang mga naging eksena na tila ba Ayan, no? sila pa ang tatapang. Tatapang ng babaeng yun. Sarap sampalin eh. Samantala, abogado naman ni Mayor Alice Go na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, nabutata ni Ted Pailon. Talaga ba? Abogado din ni PRRD. Yung abogado ni Mayor Alice Guo. My goodness. Ngayon ko lang yun nalaman, Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more Attitude tong lokong to. So, ayan, page showbiz update. Supportahan nyo yan, guys. coming videos. Maraming Attitude, salamat! Nagsagawa ang Bureau of Immigration Intelligence Division ng isang simultation operation sa mga establishmento sa loob ng multinational village sa Parañaque City. Napagalaman ng immigration na maraming Chinese nationals ang naninirahan at nagtatrabaho rito na walang kaukulang dokumento at permit at umaabot na sa 37 Chinese national ang idinala sa kanilang opisina upang i-verify ang kanilang pagkakakinalan at papeles. Sasailalim 37, di ba? ang mga ito sa inquest proceeding at medical kung saan ay kukunan sila ng mugshot, fingerprints bago sila idadala sa Immigration Wardens Facility sa Bakutan, Taguig City at ang mga ito ay nahaharap sa deportation. Grabe, ang tatapang ng babaeng yun. Grabe, I think hindi sapat yung deportation sa taong yun, men. Maldita masyado eh. Ewan ko na lang kung meron tayong bitay doon kung ganun pa rin siya umasta, di ba? Samantala, abogado naman ni Mayor Alice Go na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, nabutatan ni Ted Pailon na halos mautal-utal na sa pagsagot sa mga ibinabatong katanungan sa kanya. Narito ang napaka-intense na sagutan ni Ted Pailon at ng abogado ni Mayor Alice Go. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Grabe, ngiting mga Chinese talaga. Tignan nyo Parang we can do it. Batong katanungan sa kanya. Narito ang napaka-intense na sagutan ni Ted Pailon at ng abogado ni Mayor Alice Go. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Tanong ko lang po kayo diretsahan, paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Boom. Yan yung dapat nilang sagutin kasi ito ding attorney nila kahit na lantaran or harapan ng tawag dyan, binalandra ng mga senador natin na ito, sangkot ka dito, ito, sangkot ka dito, ito, dawit ka dito. Tapos, ang sasabihin lang nila, hindi, mahina yung ebidensya. Like, what? Mahina pa ba yun? Seryoso? Actually, was that hindi naman inconsistency. Kasi at that time, first, ito, remember kung saan ang gagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador,
Ninervyusin ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo, ha? Kasi perjury ang aabutin mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, isabi niya, babalikan ko po kayo, i-check ko po kayo kasi gusto niya sigurado yung Sagot. niya. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no? Sa Tama. pressure, tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong eh. At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung Boom. Grabe, sinupalpal ni Tedwin. totoo yung sagot. Halimbawa, ito po, maganda itong si Nancy Gamo na ngayon pinagpapa-interview sa ilang mga media. Yan din. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka Mayor doon? Doon lang, 'di ba? Ika nga nila men, paano mo puprotektahan yung isang sinungaling? Caught on cam na nga siya na nagsisinungaling, 'di ba? So, parang ano doon, tagilid kayo talaga doon men. Like, wala nagkamali kayo sa part na 'yon. Ako rin naman nangyayari sa akin yan. Minsan kilala mo yung tao, matagal mo na kasama, isang taon mo hindi nakita. Minsan, alam mo, kilala mo yun, pero minsan, sino ba yung tao na yan, tsaka yung pangalan na yun? I-connect mo muna, matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni ganito. Sasabihin ko, teka, sino ba yun? Pero kilala mo yun, nakakaya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ko pakiregards na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan, yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo na pero yung mismong tao. Natawa si Ted Filon men Kahit ako men while watching sa kanila laki, grabe nakakatawa talaga yung way of palusot niya Though maintindihan din naman natin si attorney men kasi yun nga job niya naman talaga yan na protektahan yung client niya, 'di ba? Or ipagtanggol yung client niya. So, yeah. Mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, attorney. Yun. Hindi, nung naalala naman niya, sinabi naman niya. Kinorek na. Opo, okay, sige. Itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, at siya po na nga ay anak daw po sa, alam niyo na. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun mga ganung bagay. Dahil din po sa nervyos, dahil din po sa, dahil daw po sa nakalimutan niya. Paano ho natin tanggapin yun? Hindi niya sinabing nakalimutan niya, hindi rin sinabi. Ganito yan, kasi nandun naman ako sa buong session na yun. Oo. Nung tinanong siya ni Senator Risa, yung lalaki, si Men yata yun, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Half-brotder sa tatay. Yung isa, kilala niya, pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi ang tatay niya, maraming babae. Maraming babae. Tsaka may mga anak pa sa China. May kinakasama siya. At saka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya kilala. Mahal niya nga yung tatay niya. Imposible namang hindi siya magtanong kung sino yung mga kapatid niya, di ba? Sabi niya nga sa isang interview niya, hindi ko na isasali yung tatay ko kasi mahal ko yung tatay ko. Something like that pa nga So, imposible namang hindi siya magtanong kung sino talaga yung mga kapatid niya, di ba? Talaga, kung kapatid niya. Although, may idea siya na kapatid niya yan. Pero, to be sure, sabi ko sigurado yung may mga sagot mo. Kasi under oath ka. Kaya sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi niya, i-verify pa niya sa tatay. Kaya during the next hearing, sinabi niya, kapatid pala niya yun sa tatay niya. Although kilala niya, kasama niya yan. Pero para malaman niya kung kapatid niya. Attorney. Hindi mo alam na kapatid mo, pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Boom. Yun. Grabe. Pati si attorney pala nag-isa dito, men. Ilang beses yun. Attorney naman. Paano naman kami maniniwala? Doon kami nagmamasidri. Grabe, ramdam na ramdam mo talaga yung gigil ni Ted Filon min Sabi niya, attorney naman. Grabe. Tingnan nyo, si Mayor Alice Go hindi nga umubra. Yung attorney niya nga hindi nga umubra, di ba? Ganito lang the way na tawag dyan, interviewin ni Ted Filon. Itong si Mayor Alice Go pa kaya. Ang hirap kasi niyan, men, yung yung tawag dyan. Wala kang maisagot ba? Kaya magiging ganyan talaga yung niya, yung labas niya na ito. Kaya ang impresyon ng iba nga parang di ho ba parang nababaliktad yung yung sitwasyon kumbaga attorney na yung burden of proof na yun napapunta sa inyong kliyente kasi nga paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe kasama pa ang tatay ninyo. Hindi niya alam. Ang sinabi niya, i-verify niya to be sure ang answer niya. Kasi bakit i-verify pa na ikaw naman mismo yung kasama dun, di ba? Di ba? Bakit ka pa magdadalawang isip kung alam mo na yung sagot talaga? Kasi nga, nandun ka nga.
mas lalo ka lang tuloy nagmumukhang some kind guilty or nagsisinungaling, 'di ba, kung mga simpleng tanong lang, pinagdadalawang isipan mo pa. Nagdadalawang isip ka pa. Kaya nga yung lie detector nga parang ganun nga siya tawag diyan. Gumagana, 'di ba? Na medyo madedetect ka kung nagsisinungaling ka. Kasi kung nagsasabi ka naman ng totoo, confident ka naman, 'di ba? So ang nagiging labas kasi dito, parang hindi siya confident na mga simple lang yung mga tanong sa kanya, 'di ba? Kaya under oath ka mamaya. Kasi di ba sinasabi niya, leal. Anak ba ng nanay niya to? Paano niya malalaman? Hindi naman niya anak ng nanay niya yun. Kasi gano'n ang ano dun eh. Pero, nung nalaman niya, anak lang ng tatay niya yun. Ang tanong kasi, anak din, dalawa silang anak ng nanay at tatay. Alam niya, buong buhay niya, mag-isa siyang anak ng nanay niya. Kaya, yung sinasabi nila kasi, Ka ng nanay anak mo. din ng nanay mo at ng tatay mo, hindi totoo yun. So, hindi niya alam yun na kung gano'n. So, tinanong muna niya yung dad niya. Hindi yung kung sana, kung talagang anak din ng nanay niya yun, hindi nga gano'n yun eh. So, ang tanong kasi is, take into concept yung tanong. Ang tanong is anak ng nanay at kasi leal nga ang nilagay nung tatay niya doon. Natatawa talaga si Ted Filon, men. Yun nga, hindi naman issue yung anak nga ba siyang ng nanay or ng tatay or whatsoever. Ang ano kasi, men, nagsasama na sila na mag-travel eh. So, imposible namang dun pa lang hindi na siya maging mausisa, di ba? Pero attorney, di ho ba't may birth certificate na ilabas, no, sila Senador Risa, di ba? Opo, Yes. at yung birth certificate nga na ito, pareho po yung middle name, pareho po yung last name, no? Correct. Opo. And then, ito ho'y nagpapatunay nga, itong mga birth certificate na ito, na iisa ang kanilang mga magulang, no? Nako. Ito, kasi kayo ba ho, inyo bang tinatanggap ito na authentic po ito na mga iniharap po ng komite? Ang alam po, authentic yung birth certificate niya. Pero, kung sino man ang informant doon, dapat yun ang tanungin. Bakit yun ang nilagay? Bakit yun ang nilagay niya na gano'n? Opo. Hindi yun masasagot ni Mayor Alice. Kasi hindi siya party really doon sa birth certificate na yun. Hindi sana, yung tatay niya yung tanongin. Kaso yung tatay niya parang walang plano magpakita eh. Di ba? So, ayun, pinagdududahan din tuloy yung tatay niya na may something din. Hindi po. Meaning, hindi ko po sinasabi na party dito sa pagpaparehistro, no, nitong kanyang mga sinasabing umarit kapatid. Ang punto ko po is, meron pong mga dokumento na nagsasabi na iisa ang nanay at tatay nila. Alright? Ngayon, sinasabi po ninyo, nagsasamang sila sa mga biyahe sa abroad, kasama po itong kanilang tatay at ito pong isa pang Chinese woman, nang binabanggit ninyo na nung tinatanong siya, ito ba yung mga kapatid mo, i-verify ko pa sa kanila kung kapatid ko sila. Parang ang hirap po yatang paniwalaan ng inyong depensa, attorney. Boom! Grabe. Broadcaster, Wina Siwas yung attorney. Well, yan, I mean, hindi ba? Paano ba? Parang yan siguro yung if ever na maging abogado ka ba tapos yung client mo is guilty, parang mahihirapan ka siguro talagang tawag dyan, i-counter yung mga tanong Pero na lang kung affirmative kayo or kayo yung kayo nasa tama. Sobrang, kahit ikaw siguro or kahit client mo lang, kaya niya nang dalhin yung sarili niya eh. Pero yung mga ganito, maano ka talaga, mababalibag ka talaga. Kaya nga dito, makikita nyo mas dominant si Mr. Ted Filon, di ba, na imposible namang hindi niya alam yung mga ganun, di ba? Grabe. Mahirap paniwalaan, pero kung yun ang totoo, magagawa natin to. Kaya nga, ang sabi ko nga, sa husgado, madali naman tayo mag-cross-examination. Yung open talaga ang mind ng korte. Kasi, ang ganda naman ng sinabi niya Kung anak pa yan ng nanay niya, hindi niya anak ang nanay niya yun Ngayon, kung ano may nakalagay doon sa birth certificate ng sila na yun, wala naman siyang, doon, kung sino yung naglagay doon, it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun sa nanay niya. Opo. Pwede rin, Sige, pwede rin. sa ngayon po, itong kinakaharap ni Mayor na napakaraming katanungan at kontrobersya, willing ba siya na, bagamat desisyon ito nung tatay niya, pero siya ho ba ay gumagawa ng kaparaanan para kumbinsihin yung tatay niya humarap na po sa pagdinig? Boom, yan lang. Diyan tayo magkakatalo kasi kapag pumunta talaga yung tatay niya dyan, doon pa lang sa birth certificate sobrang laki na ng niya doon madidikdik talaga siya doon. Like, paano mo yun i-explain yung nilagay mo sa birth certificate mo na married kahit hindi naman. Yung Amelia Leal hindi naman nag-i-exist, di ba?
So doon pa lang, wala na. Talo na or tawag diyan. So doon pa lang madidikdik na siya. So I think malabong pumunta yung tatay niya diyan. Tingin ko lang naman 'yon. So kung pumunta edi mas mabuti. Maganda naman yun na makonvince niya. Kaya alam, siyempre, hindi mo naman sakop yung, pwede mo bang sakupin yung utak ng tatay. Wala, kaya paano ko natatakot yun, di ba? Paano ko natatakot yung tatay niya? Pero may ginagawa ho bang inyong kliyente na pakikipag-ugnayan? Dahil dito po, ang makapagliligtas sa kanya, dito po sa mga katanungan at tinasadlakan niya na sitwasyon, ay ang kanyang hinahanap na ina, na hindi pa lumalantad umano, at yung kanyang ama. Opo, siya ba'y gumagawa ng paraan ngayon para kausapin yung kanyang father na bumalik sa Pilipinas at tumarap po sa pagdinig? Yung effort na yon, okay yon. Kung pwede nga bumalik yung tatay, siyempre gusto niya yon. So, kinokontak niya. Pero pinaka-importante, sabi ko nga, sana kung mahal siya ng nanay niya, ay naririnig ka naman ng buong Pilipinas, sana lumabas yung Amelia Leal para ma-check natin. Bakit si Amelia Leal yung palalabasin? Parang wala nga siya, di ba? Parang ghost nga lang siya, di ba? I think yung tatay yung dapat palabasin kasi yung tatay, I think may contact naman talaga kayo dun, di ba? Yung Amelia Leal, based sa investigation ng mga senador, parang hindi naman siya nag-i-exist eh. So, paano nyo i-call out si Amelia Leal ngayon? Diba? Parang ano na lang parang yung time na tinanong din si Mayor Alice Go na itanong nyo po si dadalhin ko po dito si Wang Jian, yung fugitive partner niya. Paano pupunta yun? Fugitive nga yun. Diba? Doon pa lang sa pagiging fugitive niya, wala na kulong na siya ano pang ipapaliwanag niya? Makakalabas siya sa Pogo if ever na may sasabihin siyang solid na evidence doon, pero yung pagiging fugitive niya, talo pa rin siya doon. So, malabong pumunta yun. Same lang din dito na si Amelia Leal, paano lalabas yun parang wala ngang bakas na totoong tao siya Diba? Ako? Kasi may scientific methods naman tayo. Kasi kung mahal niya yung anak niya, lumabas siya. Yung Pero tatay. naman matapos na itong, pero alam mo, wala namang connection to sa national security sa tingin ko personally. Kung Chinese man to, hindi na, mahirap naman patunayan Chinese, wala naman Chinese passport, wala Chinese visa. Yan po, attorney, ay kung totoong meron pong Amelia Leal. Actually, di na nga need na patunayan Chinese kasi, sino ba? Si Mayor Alice Go ba? Kasi yung tatay niya Chinese Oho, opo. Pero pwede ho bang maglabas ng cartograph? Wala bang picture si Mayor Alice? Wala ba silang anumang pong maaari pagkakakilanlan o magpa-cartographic sketch, kung tama ang term kong ginagamit, para sa itsura ng kanyang mother? Yung Ganito yan Nung nabuntis siya kasambahay, natural nagalit yung partner ng tatay niya. May kasama yung partner niya yun. May kinakasama sila doon. Although hindi kasal, pero para mag-asawa na sila. Natural, magagalit yun. Alam mo naman, nakabuntis yung asawa niya. Pinalayas nila. Yun na nanganak yung bata. Mabuti na nga. O, diba? So, dinala niya sa sinapupunan niya ng 9 months. Tsaka pinalayas. So, it means, yung 9 months na yun, solid yun. Kitang-kita nila yung pagmumukha ng nanay di umano, kung meron man talaga. Diba? E di, ipa-drawing nila. Kung totoong nag-i-exist, ngayon ipahanap natin, tingnan natin kung meron silang mahanap, di ba? Tsaka bakit talaga yung nanay na parang fictitious lang yung nanay parang I'm saying parang kasi yun hindi pa naman talaga natin alam yung di ba? Pero based nga doon sa investigation ng mga senador, they don't think na merong Amelia Leal. 9 months mong tapos pinalayas after mga anak, like ang labo Hindi nila pinampon kasi yung tatay niya, hindi naman pumayag na ipa-adapt yung bata. Pero pinalaki niya sa farm kasi nga ayaw nung makasama nung kanyang kapartner. So dati yung babae, pinalayas nila, hindi nakita ng nanay ni Alice, Mayor Alice yung nanay niya Hindi niya mag-describe ang itsura niya Opo, pero may mga sinasabi nga na lumaki siya doon sa farm at may ibang tao na nakakakilala kung totoo man sa nanay niya kasi ito pong birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, isa nanay. So kung pinalayas na itong si Amelia nung kinakasama ng tatay ni Mayor dahil nga sa nagtaksil siya, nagtaksil ng ilang beses to. Kasi yung premise, kung talagang anak din ba yun, hindi nga anak yun, sinabi na nga ng tatay niya sa kanya na siya nga lang ang anak ni Amelia. Kasi ang nangyari dyan, may nag-apply ng birth certificate ni Sheila, yun ang ginamit na pangalan, siguro yun ang pangalan na ng tatay niya, pero it doesn't change the fact. Pero ang labo pa din, di ba?
hindi niya kapatid yun, na isa lang siyang anak ni Amelia. So kung hindi po tama ba ang binabanggit nyo ngayon sa inyo pong sagot? Parang ang aking ngayong presumption na yung Amelia sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, hindi totoong nanay ito? Boom. Nanay talaga niya kasi yun ang information. Hindi. Si Alice, si Amelia, ang nanay. Ang gulo-gulo eh. Okay, okay. Pero doon sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, parehong Amelia yung nanay eh. So sinasabi nyo, hindi totoo na si Amelia ang mga nanay, ang nanay ni Sheila Lialgoo at ni Seaman Lialgoo? Una-una, hindi ko pwedeng sabihin yun dahil hindi ko na maalam yan, di ba? Yun lang. Pero kasi doon sa admission ng tatay niya sa kanya, siya lang talaga ang anak ni Amelia. Lahat tayo hindi natin alam yun, mas si Alice alam yun. So ito pwedeng sabihin hindi totoo yun. Nako, yun lang. So hindi niya pwedeng sabihin na hindi totoo. So yun, that's from Pitch Showbiz Update. So supportahan nyo yan. Original video link na description box below. And also credits kay Mr. Ted Filon sa Radio 5. Supportahan nyo rin yan. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe, like, comment, share. So yun, kita nyo naman yun. Grabe yun. Solid na interview yun. Like, my goodness. I think pangalawang ko na to eh. Yung ito si tawag dyan, Mr. Ted Filon, kapag nagko-cross-examine siya or nag-i-interview siya, madidikdik talaga eh. Nung nakaraan siya, about siya doon sa resort doon sa Bohol, yung Chocolate Hills. Tapos ngayon, ito naman, yung attorney niya, grabe. Nadidikdik yung attorney niya or parang inano ni tawag dyan ni Ted Filon. May point naman talaga yung yung mga tawag dyan, mga tanong ni Ted Filon, like grabe sobrang nahirapan talaga silang i-counter, man. Like satisfying panoorin na parang sila ba, nauubusan sila ng rebuttals or sagot. Like, man, mas lalo tuloy silang nagmumukhang di ba? Ay nako, sobrang gulo na talaga. Tapos yun, natawa ako dun sa yung bakit yung nanay yung hinahanap nila na yun nga after di umanong manganak yung nanay niya, pinalayas. Bakit yun yung hahanapin ngayon? Di natin alam kung if ever totoo yung sinabi nyo na meron ngang Amelia Lial na nag-i-exist, baka dedo na yun, di ba? Bakit hindi yung tatay? Tapos kapag yung tatay, sasabihin lang, hindi naman natin mapipilit yung tatay. Pero kapag kayong nanay na hindi natin alam or parang 99% malabong matagpuan yung nanay niya, yun pa yung inaano na, kung mahal niya yung anak niya, magpakita siya. Bakit ganun? Bakit same lang din nung sinabi ni Mayor Alice Go na iharap niya daw si Wang Ziyan. Paano haharap yun? Fugitive yun. Diba? Ang labo. Minsan natatawa ako sa the way na mag-respond si Ted Filon. Parang nagpipigil ng tao tapos attorney naman. So parang din siya nabibitin din siya sa sagot ng ng abogado. Kasi yun nga, parang anong tawag dyan? Yung para kang nag-i-interview ng bata na kahit alam mo na guilty yung bata, tapos yung bata tumatanggi, medyo matatawa ka na lang sa dawi na pagtanggi ng bata, di ba? Kasi nga, alam mo kung yung ginawa talaga ng bata. Parang ganun yan, parang ganun din yung nangyayari ngayon na dawi nga sila na mag-rebat yung attorney niya. Like, man, come on. Parang napaganon si Mr. Ted Filon eh. So yun lang naman guys, kayo. Natawa din ako dun sa sa since siya, parang mahirapan silang takasan to kasi sinabi nila dito na yung si Sheila at yung lalaki, 'di ba tatlo sila magkakapatid na anak sila ni Amelia Lial. So ang dito, hindi naman sinagot ni attorney, pero parang mas lalo siyang lumabo tuloy kasi yun nga sinabi ni attorney na si Mayor Alice Go, iniwan na siya ng nanay niya pagka luwal mismo. So it means itong dalawang to na kapatid niya di umano, hindi na siya nag-fit as anak din sila ni Amelia Lial. 'Di ba? My God, mas lalo tuloy yung gumulo. So yun lang naman guys, kayo ano masasabi niyo doon kay @horny at kay Mr. Ted Filon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So I think that's it na mula. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe.